Hindi makahagilap ng dahilan ng binata. Wala itong sagot at diretso lang sa kwarto. Napakunot ang noo ni Tiara sa naging kilos ng binata. Para itong may lihim na galit sa kanya. Hinayaan na lang muna niya ito. Ngunit nang mapansin na tila wala na itong balak maghapunan, ay kinatok na niya ang pintuan ng kwarto ng binata. "Ano ba, Tiara? Hayaan mo muna ako. Nagpapahinga ako." Sigaw nito nang mapikon sa ingay ng kalabog ng pinto. Napaismid lang ang dalaga sa sagot nito nang tawagin niya ito. Bigla na lang itong naging masungit sa kanya nang hindi niya alam kung ano ang dahilan. Kahit minsan ay hindi pa siya nito trenato ng ganoon, kaya masakit sa kanyang loob ang ginawang iyon ng binata. "May galit ka pa ba sa akin, Marcelo? Sabihin mo naman, anong ginawa kong mali? At ganyan na lang bigla ang pakikitungo mo sa akin?" Hindi ito umimik. Nananatiling tahimik lang ito sa loob kaya nagsimula ng sumikip ang kanyang dibdib. Hindi na niya napigilang ang luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Nasasaktan na rin siya ng husto sa biglang pagbaliwala sa kanya ng binata nang hindi niya alam kung ano ang dahilan. "Kung masama pala ang loob mo sa akin, bakit di mo na lang sabihin? Bakit?" Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan. Saktong nagtama ang kanilang paningin at kita nito ang kanyang pagluha. Tinalikuran niya ito para pupunta na rin sa kanyang kwarto. Ngunit mabilis nitong nahilang kanyang kamay. At dahil babae siya, biglang sinumpong siya ng kanyang tupak. Mabilis niyang hinila ang kanyang kamay at inilayo sa binata at diretso nang naglakad patungo sa kanyang kwarto. "Sorry na," sampit ng binata ngunit mas lalo pang lumakas ang loob niya para magsungit. "Hindi, alis na ako." Seryosong wika niya sabay kuha pa ng kanyang bag at kinuha isa-isa ang damit sa loob ng aparador. "Ano ba, Tiara? Wala kang ibang pupuntahan dito. Ilapag mo na yan. Sorry na nga oh." Tumaas ang nguso ng dalaga at nagpatuloy lang sa pag-alsa baluta. Nag-alala nang masyado ang binata nang makitang tila mas naging seryoso pa siya. Lalo na nang sabihin niya na uuwi na lamang siya at titigil na sa pag-aaral. Napayakap ito mula sa kanyang likod sa bahikbi. Doon lang din tila nakaramdam ng awa si Tiara sa binata. "Sorry na, please. Huwag ka nang umalis." Pakiusap pa ni Marcelo. Hinarap ito ng dalaga at tinanong kung bakit at ano ang dahilan ng bigla nitong pagsusungit. Ngunit ayaw nitong umamin. Ang dahilan nito ay antok lang at tamad bumangon. At ganoon daw talaga ang ugali nito kapag tulog. Ngunit hindi naniniwala ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit tila may bumubulong sa kanya na nagsisinungaling lang ito. "Para namang nagsinungaling ka eh," parang kanyang sabi. Ngunit todo tanggi ang binata. Yun lang daw talaga ang dahilan at wala nang iba pa. Napabuga na lang din ng hangin ang dalaga. Ngunit binalaan niya ito na oras na magsusungit na naman itong muli ay talagang lalayas na siya dahil nakakahiya tumira sa bahay na ang may-ari ay may sama ng loob. Mga prutas lang din ang tanging kinakain ng binata dahil ang dahilan niya ay busog siya. Matapos kumain ng binata ay masayang nagkwentuhan na tungkol sa kanilang buhay bata. Masaya nilang inalala lahat ng kapalpakan nila noong kabataan at lahat ng mga bagay at karanasan na hindi nila makakalimutan. Dahil sa pagiging malapit nilang dalawa at bukas sa lahat ng bagay, mas lalong naging komportable at magaan na ang loob nila sa isa't isa. Kinabukasan, nagtaka na lamang si Tiara ng tila ba. Lahat na lang ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Bulungan ang ibang mag-aaral habang ang iba ay napalabi ng
mapang-insulto. Nako, sayang yung ang gandang-ganda ka sa araw, ngunit sa gabi ay isa ka palang aswang, isa kang halimaw. Dinig nilang wika ng isang babaeng kulot. Napakunot ang noo ni Tiara dahil pakiramdam niya ay siya ang pinaparinggan ng mga ito. Ngunit hindi naman niya makuha dahil hindi naman ang mga ito direktang nakatingin sa kanya. Minsan ay napapasulyap lang ngunit ibabaling din ang tingin sa ibang direksyon. Ayaw niyang patulan at baka masabihan pa siyang guilty. Naramdaman niyang naging mahigpit ang hawak sa kanya ni Marcelo. Tahimik lang din ito habang naglalakad hanggang sa marating nila ang kanilang silid-aralan. Narinig mo yun, Marcelo, tungkol sa aswang? At bakit ramdam ko na ako ang pinaparanggan nila? Abay, pati ba naman dito ay magmumukha akong aswang sa paningin ng marami? Tanong niya sa binata ngunit sinabi lamang ni Marcelo na wag na mga itong pansinin dahil hindi naman totoo. Oras na patulan niya ang mga iyon ay magmumukha lang siyang totoong aswang. Nakalimutan ko rin palang ikwento sa iyo kagabi, panimula niya. Nang tanungin siya ng binata kung ano ang kagabi, ay kwento niya ang tungkol sa aswang. Kung paano niya nakita ang aktwal na mukha ng isang aswang at kung ano ang ginawa niya para mapalayas ito at hindi mabiktima ng tuluyan ng pilyong binata na hindi niya namalayan na nakasunod pala sa kanya. Wala namang naging reaksyon sa binata bukod sa sinabi nitong kulang ito sa paniniwala tungkol sa aswang dahil hindi pa ito nakakita ng aswang sa aktwal. Inilarawan pa ng dalaga ang mukha ng aswang habang si Marcelo ay tila asiwa habang nakikinig sa kanyang mga salaysay. Oh, nandito na pala ang reyna ng mga aswang. Biglang wika ni Brendo nang pumasok ito. Nakaakbay pa ito sa dalagang si Trexia. Ang kaninang babae na kulot na may tila pinaparinggan at totoong siya nga pala talaga ang pinaparinggan nito. Marcelo, wala ka bang napansin tungkol sa iyong reyna? Tanong ni Brendon kay Marcelo habang nakangisi. Matalim ang mga titig ni Marcelo sa binatang kaharap. Kung wala kayong magawa sa buhay niyo, manahimik kayo. Moral damage iyang ginagawa ninyo. Kung nag-aakala kayong hindi kayo tatablan dahil minor kayo, mali. Malaking pagkakamali. Dahil may kinauukulan para sa mga minor. Kaya bago pa ako makapag-isip na iakyat sa guidance para ireklamo itong bulok na pag-uugali ninyo, mas mainam ay manahimik na kayo. Walang may naglakas loob na magsalita matapos itong sabihin ni Marcelo. Kanya-kanyang upo sa kanilang mga upuan, lalo na nang sabihin ni Marcelo na idadawit niya pati ang mga tumatawa at nakisali sa pambubuli ni Brendon at ng nobya nitong si Trexia. Ang buong akala nila ay tigilan na sila nito. Iyon pala ay mas malala pa dahil laging may ginagawang kalbulastugan ng mga ito para kay Tiara. May minsan pang lumiban si Marcelo dahil ipinatawag ng nanay nito sa kanilang probinsya. Kaya walang magawa si Tiara kundi ang pumasok mag-isa. At hindi niya akalain na pinagplanuhan din siya nang sabuyan ng pinagdudurog na bawang. Nangamoy bawang siya sa loob ng kwarto ngunit hindi siya nagrereklamo. Halatang nagulat din ang mga kaklase dahil hindi man lang siya nagreklamo tungkol sa amoy ng bawang na siyang kahinaan ng mga aswang. Mali naman yata kayo ng hinala kung aswang iyan ay kanina pa sana nawala ng malay dahil manghihina ang aswang sa amoy ng bawang. Maaari nila itong ikamatay. Puna ng isang kaklaseng lalaki. Tanging pag-iyak lang ang nagawa ni Tiara. Kung naroon lang sana si Marcelo ay siguradong ipagtatanggol siya nito at siguradong sa guidance counselor ang kanilang bagsak. Iyon nga lang at isa siya sa mga taong ayaw ng bangayan. Ayaw ng away.
ng gulo na pandagdag sa mga gawain lamang. Naging matured ang isip niya. Hinayaan na lamang niya ang luha ang siyang maging daan para kahit konti ay maging magaan din ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon ay dumating din si Marcelo at napansin kaagad nito ang pamamaga ng kanyang mga mata. "Bakit ka umiyak?" tanong kaagad nito. Hindi sumagot si Tiara kaya muling inulit ni Marcelo ang kanyang tanong. "Bakit ka umiyak?" Napilitan na lamang siyang magsinungaling dahil ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang umabot pa lahat sa guidance at hassle lamang iyon sa oras at nakakahiya sa mga guro nila. Hindi kumbinsido si Marcelo ngunit tumahimik na lang din siya. Sa utak na niya na tanging si Brandon at Trexia lang naman ang lakas makapag-trip sa kanila. "Magbabayad kayo." Matigas na sambit ng binata. "May sinasabi ka?" tanong ni Tiara sa binata. Ngunit umiling lamang ito. Samantalang habang nasa madilim na sulok ng beranda ang magkasintahang Brandon at Trexia, ay bigla na lamang may kumalabog sa bubong ng bahay ng dalaga. "Ano yun?" tanong ni Brandon sa nobya. Mabilis namang kinapa ni Trexia ang switch ng ilaw at binuksan iyon sabay tingala sa bubong. Nagulat din ito at napakala sa pagkakayakap ng nobyo nito. Sinabi ng dalaga sa nobyo na baka bunga lang iyon ng mangga. Hindi kumbinsido si Brandon. Kasi kung mangga lamang iyon na nalalaglag sa bubong, edi sana ay gumulong iyon at nalaglag sa banda nila. Ilang sandali pa ang lumipas ay narinig na lamang nila ang yabag ng malalaking paa hanggang sa isang nilalang ang tumalon sa kanilang harapan. Napasigaw sa takot si Trexia at mabilis na yumakap sa nobyo nang makita ang pangit na nilalang sa kanilang harapan. "Ikaw yun. Ikaw ang aswang na nakita ko noon sa bakuran nila Tiara. Sino ka ba talaga?" tanong nito ngunit imbis na sagutin ay dinambahan ng aswang ang dibdib nito. Kaya bumagsak ito sa sahig na semento. Sakay ang aswang at sa pagkakataong iyon ay tila galit na galit ang nilalang at diretso na nitong dinakma ang liig ni Brandon. Hindi ito kumalas hanggat hindi naputulan ng hininga ang binata. Halos mamaos na rin si Trexia sa kakasigaw. Ngunit walang may makakatulong sa kanila. Bukod sa malayo ang kapitbahay at ang taas na mga pader ng bawat bahay, ay maghahating gabi na rin. Kaya malamang ay tulog na ang kanilang mga kapitbahay. Sumakto pa na nasa bakasyon ang mga magulang na Trexia at pinagdedeo pa nito ang mga katulong dahil sa kabalustugan na nasa utak. Nagsisisi tuloy ito ngayon kung bakit pa nito pinaalis ang lahat ng katulong. "Parang awa mo na, huwag ako," sambit ni Trexia nang makitang tumingala ang nilalang matapos malagutan ng hininga si Brandon. Akmang tatalon pa lang ito nang mawala ng malay si Trexia dahil sa takot. Nagising itong umaga na at dahil sa mga tapik ng katulong nitong babae. Nagulat pa ito at diretso ng bangon ngunit tulala pa rin. "Diyos, Ma'am Trexia, anong nangyayari? At anong nangyari sa'yo?" tanong ng katulong nito. Hindi man lang ito sumasagot sa tanong ng katulong at nakatulala na lang habang nilalaro ang sarili nitong mga daliri. Habang sa school, nagtaka man si Tiara kinabukasan na wala ang bully ng magjowa, ay tila laking ginhawa naman iyon sa kanya. Hindi na siya maging tampulan ng tukso ng mga ito. "Bakit parang ang saya mo ngayon?" puna ni Marcelo sa naging kilos ng dalaga. "Wala lang. Ang sarap sa pakiramdam kapag walang Brandon at Trexia sa loob ng campus na ito. Walang bully. Nakakaginhawa at nakakakilos tayo ng mabuti," wika niya. Ngumiti si Marcelo sa sinabi ng dalaga.
Tapos na ang kalbaryo mo, sambit ni Marcelo. Anong sabi mo? Tanong niya rito. Wala. Ang sabi ko ay nakakawala nga ng kalbaryo. Palusot nito. Niyaya na siya nitong mag-resist at sa kantin ay kumpulan ang mga mag-aaral. Na tila ba ay may pinag-uusapan na mahalagang bagay at parehong seryoso ang mga mukha nito. Kawawa naman si Trixia. Makapagsalita pa kaya siya? Sana naman ay gagaling kaagad siya at maikwento niya ang mga nangyari. Napakunot ang noo ni Tiara. Ano ang ibig sabihin ng sinasabi ng kanilang kaklase? Halika na, Tiara. Iyaya ng binata sa kanya sabay hila nito ng kanyang kamay. Napatanong siya sa binata kung ano ang sinasabi ng kanilang kaklase tungkol kay Trixia. Kibit-balikat lang ito at walang pakialam. Malakas ang kutob ni Tiara na may masamang nangyari na hindi niya alam. Si Tiara lang naman ang naging kaaway nila kahapon, di ba? Dinig ng dalaga na pinag-usapan siya ng ibang kaklase. Lumapit siya dito at tinanong ang mga ito kung ano ang tungkol sa kanya. Halatang takot ang mga ito sa kanya kaya napakunot na naman ang kanyang noo. Hinila siya ni Marcelo para umupo na sa kanyang upuan, ngunit hindi siya nakinig. Hindi niya titigilan ang mga ito kung hindi ng mga ito sasabihin kung ano na namang isyu tungkol sa kanya at lagi na lamang siyang naiintriga. Ngunit walang may isa sa mga ito ang gustong sumbatan siya hanggang sa pumasok na ang kanilang tagapayo sa kanilang section. Tumahimik at umupo ang lahat. Utos nito, kaya kanya-kanyang balik sa kanilang upuan ang lahat. Matagal bago ito nagsalita at madalas ay napapasulya pa ang kanilang tagapayo kay Tiara. Mas lalong lumakas ang kanyang kutob na may isyu na namang patungkol sa kanya. Malungkot na balita ito. Umpisa ng profesor. Tahimik pa rin ang iba na walang ideya habang panay ang komento ng pabulong ng ibang nakakaalam sa balita. Sinong naniniwala sa inyo sa aswang? Tanong ng profesor at ang mga mata nito ay nakatingin kay Tiara. Mas lalong kinabahan ang dalaga. Ano na naman kayang intriga ito sa utak niya? Hiyawan ang lahat, madalas ay naniniwala at maging si Tiara ay sinabing naniniwala siya sa aswang. Tinignan pa siya ng ibang mga kaklase nang sabihin niya iyon. Si Brandon, kawawang binata. Wala na siya. Wala na ang kaklase ninyo. Hinala ng lahat ay naaswang. May kagat ang leeg nito at inubos-sipsipin ang kanyang dugo. Ayon, hindi na nahirapan ang punerarya na imbalsamahin ang katawan niya. Kasi tuyot na tuyot. Talagang hindi iniwanan ng aswang kahit patak lang ng dugo. Sa tingin ninyo, nandito lang kaya ang aswang? Sino bang naging kaaway ni Brandon at Trixia? Tila na estatwa ang dalaga sa pasaring na iyon ng profesor. Ramdam talaga niya na sa kanya patukoy ang pasaring na iyon. Lalo pa at sa kanya din ito madalas napapasulyap. Napalingon siya kay Marcelo na noon ay tahimik lang din. Sayang. Wala sa batas para sa pagpaparusa sa mga aswang na iyon. Saad ulit ng profesor. Tama, Prof. Ang hirap din patunayan ang aswang. Siyempre, tatanggi talaga iyon. Katulad ng magnanakaw. Sino bang magnanakaw ang aamin na nagnakaw siya? Hindi ba? Wala. Sagot ng isang lalaking kaklase din nila. Nagsitayuan ang mga balahibo ni Tiara sa buong katawan. Muli na naman niyang naalala ang tungkol sa pagkamatay ni Leia, ang kaklase niya noong high school. Namatay din ito noong magkaalitan sila. Ang tanong, may kakambal kaya siyang demonyo? O may kakambal siyang aswangit? Hindi
Hindi makapag-react si Tiara sa naging talakayan tungkol sa aswang na mga sandaling iyon. Parang gusto na niyang maniwala na may kambal siyang demonyo at ito ang tumitira ng palihim sa kanyang mga kaalitan. Pagaramdam niya tuloy ay hindi naligtas ang kanilang propesor. Parang ito na ang susunod sa mga mabibiktima ng nasabing nilalang. Napapikit na lamang siya sa masamang pangitain na iyon. Hindi niya alam kung bakit parang nabasa na niya ang mangyayari dito. Dumaan ang mga oras na iyon lang ang naging talakayan ng lahat. Hindi na nakapag-discuss ang propesor tungkol sa kanilang aralin. Puro tungkol sa aswang na lang ang kanilang usapan. Marami din ang galing ng probinsya na ibinida ang kanilang mga karanasan at kung paano ang mga ito nakaligtas sa mapanlinlang na nilalang ng dilim. Kahit naman sana si Tiara ay maraming karanasan tungkol dito. Kaso ay takot siyang bumida. Baka ibalik sa kanya ang bully. Tanggap na niya na lagi siyang tampulan ng akusasyon sa mga naaswang na madalas ay naging kaaway niya. Matamlay na inilapag ng dalaga ang kanyang gamit pagdating ng bahay. Napansin mo ba, Marcelo? Laging may nangyayari sa mga naging kabangayan ko. Hindi kaya't may kambal talaga akong alagad ng dilim? Paano kung hindi ko alam? Tumahimik ka nga, para kang baliw. Ano kung kabangayan mo? Malay mo ba kung marami pala talagang kaaway ang mga iyon? Hindi na siya umimik pa. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Posible rin naman dahil ma-attitude talaga ang kanyang mga naging kaaway o kaalitan. Pinilit na lamang niyang kalimutan iyon. Nagluto na siya upang makapagpahinga na. Bakit siya magigilty kung alam niya sa sarili niya na inosente talaga siya sa nangyari? Pagkatapos kumain ay tinawag na rin niya si Marcelo sa kwarto nito para makapag-review na sila ng aralin. Mas gaganahan kasi siyang mag-aral kung kaharap ito, gaya ng kanilang mga ginagawa noong high school pa. Kinatok niya ito ngunit sobrang tahimik ng kwarto nito. Pinihit niya ang seradora at hindi ito nakakandado, kaya maingat niya itong binuksan. Napakunot ang kanyang noo nang mapansing walang tao ang loob ng kwarto nito. Marcelo, nasaan ka? Walang tugon sa kanyang tawag. Nilapitan na lamang niyang nakabukas na bintana at isinara iyon. Nagtaka siya kung bakit wala ito, gayong hindi naman niya ito napansing lumabas. At kung lumabas man ay bakit hindi man lang nagpaalam sa kanya, gayong nasa kusina lang naman siyang naguhugas. Naisip na lamang niya na marahil ay talagang napalalim ng husto ang kanyang pag-iisip, kung kaya't hindi niya napansin ang paglabas ng binata. Baka nagpunta ito ng tindahan para magyose. Tahimik na lamang siyang nag-aral na mag-isa sa sofa. Hihintayin na lang niya ang pagbalik ni Marcelo nang sa ganun ay makapag-review din ito. Samantalang mula sa dilim ay matamang nakatayo ang isang nilalang. Tila may hinihintay ito at hindi naglaon ay isang motorsiklo ang paraan. Naghanda ito sa pag-atake habang papalapit ang motorsiklo. Hindi na napaghandaan ng rider na profesor ang biglang pagtawid ng kakaibang nilalang na siyang dahilan para mawala ng balanse ang sinasakyan nitong motor. Natumba ito at tumama ang ulo ng rider sa gutter ng simentadong highway. Madilim sa parteng iyon kaya walang may nakakitang ibang tao. Medyo may kalaliman na rin ang gabi dahil galing pa ito sa bahay ng nililigawan. Kaya naramdaman ng rider ang paghila ng nilalang patungo sa isang masukal na lugar. Nahimasmasan itong masakit ang ulo at pagkagising ay nagulat na lang ito nang nasa masukal na damuhan na ito. Kilala kita, sambit ng profesor. Sapo ang ulo na nagtatagas ang dugo dahil sa sugat na natamo nito sa pagkatumba ng motorsiklo.
Nakakatulong ang liwanag ng buwan upang kahit papano ay maaninag nito ang nasa harap na nakatalikod dito. Tumingin ka sa akin. Alam kong kilala kita, saad ng profesor. Unti-unti itong lumingon habang masakit ang mga titig sa profesor. Marcelo, gulat na sambit ng profesor. Sabi ko na, kilala ko ang tindig mo. Anong ginawa mo? At namilog ang mga mata ng profesor sa gulat. Mas lalong tumindi ang hinala nito nang mapangisi si Marcelo. Ngising diablo iyon, masyadong nakakatakot. Huwag mong sabihin na ikaw ang nang-aatake. Ikaw ang aswang. Hindi sumagot si Marcelo, ngunit ang unti-unting pag-iba ng anyo nito ang sasagot sa katanungan ng profesor. Hindi, ikaw nga, sambit ng profesor na nag-umpisa ng manginig sa takot. Mas lalong napangisi si Marcelo. Masyado niyong pinagtutulungan si Tiara. Ano bang kasalanan ng tao sa inyo? Napakabait niya para ibuli. At ikaw na isang profesor, imbis na ikaw ang magtatama sa iyong mga mag-aaral, kinukonsente mo pa. Ikaw dapat ang magbibigay ng pangaral sa kanila dapat. Pantay at huwag mapanghusga sa mga katulad nila. Lalo na kung tahimik lang naman ang tao. Niwala ngang reaksyon sa mga pang-iinsulto ninyo. Todo hingi ng tawad ang profesor. Nakiusap ito na huwag patayin, ngunit napangisi lang si Marcelo. Hindi naman siya bobo para magpauto dito. Kung bibigyan niya ito ni Marcelo ng pagkakataon na mabuhay, siya naman ang malalagay sa peligro. Alam mo, Prof, hindi ko po nga nagawang mang-abuso sa kapwa ko para lang sa aking sariling kapakanan. Nagawa ko ito sa babaeng mahal ko. Dahil ayaw ko na may mga taong maabuso ang mananakit dito. Emosyonal man iyon o pisikal, kaya pasyensyahan tayo. Pagwikan iyon ay bigla na lang itong nag-ibang anyo. Sobrang pangit ng anyo nito. Sadyang mapanlin lang ang katulad niyang nilalang ng dilim. Nagtatago ang totoong katauhan nito sa napakaamong mukha. Ngunit hindi rin ito masisi kung bakit ito naging abusado. Sadyang ginising lang ng tao ang natutulog na halimaw sa loob nito. Isa pang pagmamakaawa ang ginawa ng profesor, ngunit wala nang pag-asa pa. Kontrolado na ng halimaw ang katauhan ni Marcelo. Kung sana naging mabait kayo sa taong walang ginawang masama sa inyo. Sambit ang binata bago ito tuluyang lapain. Matapos nitong pagsawaan ang lamang loob ng biktima, ay inilibing na nito ang katawan ng biktima at umuwing puno ang sikmura. Pagdating nito sa bahay ay naabutan nito ang dalaga na nasa harap ng maliit na mesa sa kanilang sofa. Nakatulog ito habang nag-aaral. Maingat siyang pumasok ng banyo para maligo at linisin ang sarili. Pagkatapos magbihis ay lumabas itong muli sa kwarto para puntahan ang dalaga. Mahina nitong tinapik ang balikat ni Tiara upang makapasok na sa loob. Saan ka ba galing? Tanong niya sa binata. Natamime ito at naghahagilap ng sagot. Hindi nito ay nakalang alam nito ang kanyang pagkawala sa bahay. Saglit lang akong lumabas kanina para mag-yosi. Nadaanan pa kitang nag-aral dito kanina. Hindi mo lang ako napansin, kaya lang ay noong nagising ako ay nandito ka pa rin, kaya ginising na lang kita. Pagsisinungaling ng binata. Walang pag-alinlangan at mabilis ding naniwala ang dalaga. Tumayo na ito at tiniligpit ang mga gamit. Tinulungan na rin ito ni Marcelo sa pagliligpit. Saktong walang pasok kinabukasan niyon at balak nilang umuwi ng probinsya.
Namimiss na rin ni Tiara ang kanyang ama at buwanan na lang silang magkita simula noong magkolehiyo siya. Madaling araw pa lang ay ginising na siya ni Marcelo para sa biyahe pa uwi ng probinsya. Sa wakas, sambit niya. Bakit? Tanong ng binata. Wala naman. Nakapagpanibago lang ang ganitong sistema natin, sagot niya sa binata. Ngumiti lang ito. Sanay itong malayo sa pamilya, lalo na sa ama na matagal nang lumisan at inabandon na silang mag-ina. Ang sarap siguro magkaroon ng buong pamilya na magkaroon ng kapatid, sambit ng dalaga. Kibit balikat lang ang binata, sagot nito ay ewan. Pareho lang naman sila na nag-iisang anak. Si Tiara, may ama nga, wala ring ina. Samantalang si Marcelo, may ina nga, ngunit wala ring ama. Kaya naisip ng dalaga na kaya siguro sila pinaglapit ng tadhana ay dahil pareho silang may kulang. Pagdating sa paradahan ng bus sa kanilang probinsya ay sabay na silang bumaba. Kanya-kanyang direksyon ang kanilang tricycle na kanilang sinakyan. Kita na lang tayo sa linggo ng hapon dito sa himpilan? Tanong ni Marcelo. Oo, dito kita hihintayin, saad ni Tiara. Nang umusad na ang sinasakyan na tricycle ay mas lalong naging sabik si Tiara na marating ang bakuran ng kanilang bahay. Pagdating doon ay maraming pasyente ang tatay. Kaya imbis na lumapit sa ama para yumakap dito dahil sobrang namiss na niya ito, ay tumulong na lang muna siya sa ama. Sa simpleng pagpapainom lang ng tubig na gamot ay malaking bagay na iyon para maibsan pansamantala ang iniindang karamdaman ng mga pasyente. Laging may nakalaang tubig na sagrado ng orasyon o salitang Latin ang kanyang tatay. At iyon ang ginagawa o gawain niya noong hindi pa siya napermi sa syudad. Kay gandang dalaga na ng anak ni Mang Poldo. Dinig ng dalaga na puna ng isa sa mga taong nakaupo at naghihintay na magamot ng kanyang ama. Halos gabi na nang matapos ng kanyang ama ang panggagamot. Ano ba naman yan, tay? Ipahinga mo rin ang sarili mo. Bukas naman ay linggo, baka pwedeng magpahinga ka muna sa panggagamot nang makapag-relax naman iyang katawan at utak mo. Kailangan mo rin iyon, tay. Reklamo niya sa kanyang ama. Siyempre anak, kawawa din naman kung pabayaan ko lang sila. Mahirap lang ang mga tao dito sa atin. Walang pambayad sa doktor kaya hindi ko rin maatim na hindi tulungan, sagot ng kanyang ama. Ipaniliwanag niya dito na kailangan din nito ang pahinga. Ngunit sabi naman nito ay kontrolado naman nito ang sarili. Kapag pagod ito ay magpapahinga din daw ito. Una kasing mapagod ang utak nito dahil doon galing ang unang panggagamot na ginagamit nito, ang makapangyarihan na orasyon. Walang magawa si Tiara, talagang mahal din ng kanyang ama ang panggagamot. Biglang sumagi sa utak ni Tiara ang hilingin sa ama na turuan siya nito sa paggamit ng orasyon para sa panggagamot. Nakikita kasi niya ang bisa nito. Dahil noong minsang may natuklaw ng ahas at nangihina na, orasyon lamang ng kanyang ama ang siyang naging gamot niyon. Nangingitim na noon ang binata sa pagkakatanda niya at nakalak na ang mga panga nito. Ngunit naisalba pa ng kanyang ama dahil sa taglay nitong galing sa paggamot gamit ang orasyon. Noong una ay atubili ang ama dahil posible niya iyong ikabaliw. Ngunit talagang malakas ang loob niya kaya sa huli ay napapayag na niya ito. Isa lang ang bilin ko anak. Huwag mo itong gamitin sa pang-aabuso. Oo naman tay. Basta alam ko na oras na maging isa na akong totoong nurse, ay magagamit ko rin ito sa ospital sa panggagamot sa iilang mga pasyente. Litanya ng dalaga. Lihim na hinahangaan ni Mang Poldo ang anak
Siguro ay talagang nagmana si Tiara sa kanya. Kapakanan ng iba ang inaalala. Bumalik si Tiara sa lungsod, bitbit ang kopya ng iilang mga orasyon na nais niyang matutunan una. Gaya ng pinag-usapan nila ni Marcelo. Sa terminal lang ba sila nagtagpo? Nakangiti ang binata habang nakatingin sa kanya sa malayo pa. Pagkalapit niya dito ay kaagad niya itong tinanong kung napaghintay ba niya ito ng matagal. Ngunit sabi naman nito ay kakarating lang din ito. Sabay na silang sumakay sa papaalis na bus. Balik buhay lungsod na naman at puro pag-aaral na naman ang kailangang atubagin. Kinabukasan, maaga pa lang sa paaralan ay magulo at napakaingay na ng ibang mag-aaral. Iba-ibang reaksyon at mas nakakuha ng atensyon ang ibang mag-aaral na kaklase nila. Tila nagluluksa ang mga ito, kaya isa sa mga kaklase niya ang kanyang tinanong. "Anong problema? Bakit parang namatayan kayo?" Tanong niya. Isang grupo itong nakapurmang pabilog. "Hindi mo alam?" Tanong ng isa. Umiiling-iling siya habang nagtatakang nakatingin sa mga ito. "Ano bang nangyari?" Tanong niya ulit sa mga ito. "Wala na ang professor natin," sagot ng isa. Nagulat siya sa sinabi nito. Napatingala siya kay Marcelo na tila wala namang pakialam sa nangyari sa kanilang professor. "Natagpuan ang motorsiklo niya na nakatumba sa madilim na parte ng highway pauwi sa kanilang bahay. Ngunit nawawala ang kanyang katawan. Hanggang ngayon ay hindi mahagilap," saad ng isa sa mga lalaking kaklase nila. "Marami ang may duda na patay na ang professor natin. Kasi maraming dugo ang natagpuan sa kalsada kung saan siya naaksidente." Wika pa ng isang kaklase nila na lalaki rin. "Otong sabi, ninakaw ng aswang ang kanyang bangkay kaya hindi na ito matagpuan pa." Mas lalong nagulat si Tiara. Isyong aswang na naman. Baka mamaya ay dawit na naman ang kanyang pangalan. Parang nais niyang mapikon sa sunod-sunod na isyo. Ngunit mukha namang wala nang may naglakas loob na paringgan siya. Mukha ngang ang bait na ng mga kaklase niya sa kanya. At malayo pa siya ay nakangisi na ang mga ito. Napaka-werdo man ngunit ayos na rin. Kaysa laging puno ng pasaring ang kanyang tenga. Suspendido ang klase nila sa araw na iyon. Dahil kinabukasan pa dumating ang kanilang bagong professor. Puno ng katanungan ang utak ni Tiara. Talagang hindi matapos-tapos ang isyu tungkol sa mga aswang. At tila lagi na lang siyang dawit kapag may ganoong isyu. Gayong wala naman siyang kinalaman at alam naman niya sa kanyang sarili na inosente siya. Nahalata ng binata ang kanyang pananahimik kaya tinanong siya nito kung ano ang problema. Ngunit umiling lamang siya dahil nahihiya siyang ungkatin dito ang laging pagkadawit niya sa mga pangyayaring hiwaga sa kanilang paaralan. "Sabihin mo na kasi, alam ko na may problema ka. Hindi ganyan ang anyo ng maayos na Tiara. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano ang problema." Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Tumitig siya ng matagal sa binata bago nagsalita. "Posible kayang dawit ako sa mga krimen na nangyayari sa paaralan?" Nagulat si Marcelo sa naging tanong niyang iyon. Hindi nito inasahan na ito ang pinoproblema ng dalaga. Akala nito ay kung ano lang ang nasa isipan niya. "Ano bang klaseng tanong iyan? Mukha bang aswang ang mukhang iyan? Ang ganda. Parang anghel tapos pag-isipan lang na isang aswang?" Tanong ng binata. "Hindi mo ba alam? Madalas sa mga aswang ay maamo ang mukha. Nagmumukhang anghel ngunit
nagkukubli sa loob ng isang maabusong halimaw. The end. Isusunod muli ang karugtong. Alright.